narito tayo sa linggo ngayon to celebrate what we call Sabbath or Lord's Day. Sa ating mga Christians, yung Lord's Day is the Sabbath Day. At sa time ni Jesus Christ, ang kanilang Sabbath Day ay Sabado. Alright? Pero sa mga Christians, naging Sabbath yung linggo. Noong October last year, I presented ang isang paper on Sabbath. Pagkatapos, pinaliwanag ko ang ibig sabihin ng Lord of the Sabbath na sinabi ni Jesus Christ, that He is the Lord of the Sabbath. And una, Jesus as one with the Father is the creator and author of the Sabbath. So, yun yung sinabi ni Jesus Christ kasi na I am. He is one with the Father. Ang presentation ni John in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, makita natin dito yung unity ni Jesus Christ with the Father, at ang Diyos, siya yung nag-initiate, lumikha ng Sabbath. Inutos niya yon. Sabi niya as kung paano siya nagpahinga ng Sabbath, ganun din ang kanyang mga nilikha, especially yung mga tao. So sinabi ni Jesus Christ, I am the Lord of the Sabbath. Siya yung nag-initiate together with the Father. Pangalawa, Jesus is the final interpreter of the Sabbath. So, nung sinabi ni Jesus Christ na siya yung Lord of the Sabbath, hindi lang siya yung nag-initiate, lumikha with the Father, pero siya rin yung interpreter ng Sabbath. Kasi sa time na yon, ang pinaka-interpreters ay mga Jewish teachers, mga leaders, mga teachers of the law, mga Pharisees, sila yung mga interpreters. Pero sabi ni Jesus Christ, I am the Lord of the Sabbath. Ako talaga yung pinaka-interpreter ng Sabbath. Kaya nagkakaroon ng conflict at that time sa mga Jewish leaders kasi yung mga Jewish leaders, iniisip nila sila yung interpreters, pero dumating si Jesus Christ, siya yung tamang interpreter. Ang sabi niya, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kasi ang daming restrictions, ang daming mga bawal na gagawin during Sabbath na inimpose ng mga Jewish leaders. Kaya sabi ni Jesus Christ, dapat ang Sabbath, isipin natin, it's for man. Okay? Hindi yung man for the Sabbath. So, Jesus redefined the Sabbath, shifting the focus from rigid rule following to promoting well-being. And then pangatlo, nung sinabi ni Jesus Christ that He is the Lord of the Sabbath, siya rin yung fulfillment ng Sabbath law through His life, death, and resurrection. Siya mismo yung nagbibigay ng tunay na Sabbath, na kapahingahan. At titingnan po natin yung sinabi ni Jesus Christ. Kaya kung natagpuan natin si Jesus Christ or natagpuan tayo ni Jesus Christ, then meron tayong eternal rest. And looking forward sa new heaven and new earth, yan po yung final Sabbath. Okay, punta po tayo sa passage natin sa Matthew 12:9 hanggang 14. At ang tanong natin sa message ngayon, what does Jesus reveal about the true meaning of the Sabbath based sa pangyayari dito sa Matthew 12:9 to 14, nung pinagaling ni Jesucristo ang isang tao na paralyzed yung isang kamay sa time ng Sabbath. Kumbaga, ganito nagwa-worship, tapos may pinagaling si Jesus. Okay. Una, basahin natin sabay-sabay. The Sabbath reveals the right use of God's law. Okay. Pinapakita dito yung tamang or right use ng batas ng Diyos. Yung kautusan ng Diyos, yung tamang interpretasyon, yung tamang pagsunod, tamang paggawa. Sa passage natin, tingnan po natin yung pangyayari sa verse 9.
Going on from that place, he went into their synagogue. So si Jesus Christ, pumunta doon sa sinagoga. Kumbaga, ito yung gathering ng mga Jewish people. Ito yung place na sila ay nag-aaral at nag-worship sa synagogue. And then, may tao na nandun with a shriveled hand. Sa Tagalog, tuyong kamay or may isang kamay na paralisado. So, doon sa gathering, may isang tao na may karamdaman, may sakit. Abnormal ang kanyang kamay. Minsan, yung mga katulad nila, hindi lang silang nagsasuffer physically. Kasi kung halimbawa, hindi makagawa itong kamay, kaliwang kamay na lang yung gumagawa. Pero hindi lang yon. May mga stigma, may mga trauma ang mga yan. Kinukutya sila, minsan ay ostracized, minsan ay napapahiya sila dahil kakaiba sila. Paralisado yung kanilang kamay. So, here is a picture ng isang tao na physically may sakit. Pero actually, yung puso niya may sakit din. Meron akong kakilalang pastor, sabi, ang liit niya, nanligaw dati kay Sister Lynn, kaibigan ko yun eh. Oo. Small but dynamic preacher. Galing magturo, galing, Pero, nag-testimony siya, sabi niya, dahil ako ay maliit, laging minamaliit talaga. Sabi niya, yung physical appearance niya, naapektuhan yung kanyang puso. Na kunting bagay lang pag nabanggit yung maliit, isip niya siya kaagad. Kasi nga, nagsasuffer yung puso niya kasi kinukutya siya nung maliit siya. Okay? Kahit siya ay nakatayo, sinasabihan, tayo ka naman. Oo, nakatayo na nga ako sabi niya Oo. So, may mga tao na ganun na physically merong sakit, pero emotionally, socially, meron din silang sakit. Affected sila. And then, sabi dito sa passage natin, looking for a reason to bring charges against Jesus, etong mga Jewish leaders, nagtanong sila kay Hesukristo, is it lawful to heal on the Sabbath? So itong mga Pariseo, impis na maawa sila sa tao na ito, ginamit pa nila ito para i-test si Jesus Christ, para i-trap si Jesus Christ, ayon sa passage natin, to bring charges against Jesus. Dahil sa may tao, imbes na maawa sila, ginawa pang-trap kay Jesus Christ. Ito yung magandang sagot ni Jesus Christ. He said to them, if any one of you has a sheep, and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? Kung meron kang isang tupa, isang hayop, nahulog sa isang butas, balon, Sabbath day. Hindi mo ba tutulungan yon para makaahon? Or hayaan mo lang siya doon sa balon, baka malunod pa? And sabi ni Jesus Christ, how much more valuable is a person than a sheep? Pinapakita natin dito na mas valuable ang tao kaysa hayop. Kaso nga lang, minsan yung mga animal rights na mga tao, minsan mas mahalaga pa yung yung mga hayop kaysa tao. Yung iba ayaw ng mga anak. Tuta na lang yung kanilang anak. Sinasadya, lalo na sa West. Sabi nila, mas loyal pa itong aso na ito. Okay, so may mga ganun na mga concept nila. Pero dito, pinakita ni Jesus Christ that
human beings are more valuable than a sheep. Kaya kung tayo ay may malasakit sa hayop, lalo na sa tao. Okay. Yun po yung tinuturo ni Jesus Christ dito. Itong mga Jewish leaders, imbes na maawa sila, tulungan nila itong may sakit. Hindi. Ginamit nilang object yan para i-trap si Jesus Christ. Meron silang masamang hangarin. Pero si Jesus Christ, ginamit niya itong opportunity na nandun siya sa sinagoga para magturo ng tama at gumawa ng tama. Sinabi niya, itinuro niya na mas mahalaga ang tao kaysa hayop. Kung tayo ay nagmamahal sa hayop, meron tayong concern sa hayop na nangangailangan ng tulong, how much more yung tao na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Ito po yung pinaka-answer ni Jesus Christ sa tanong ng mga Pharisees, is it lawful to heal on a Sabbath? Ang sagot niya, it is lawful to do good on the Sabbath. Kasi yung iba, pag Sabbath, hindi good ang kanilang ginagawa. Ang ginagawa nila bad. Okay, minsan, pag aalis kami sa bahay, linggo, walang tao sa bahay, minsan kinakabahan ako. Ano kaya, baka may pumasok dito kasi walang tao. Sabi ko, Lord, linggo naman, bahala na kayo. Minsan sa dorm, sa PTS, habang nag-worship yung mga estudyante, yung mga magnanakaw naman, nandyan sa gilid, nanunungkit ng mga gamit ng mga estudyante. Minsan, nasungkit nila yung kanilang cellphone na naiwan sa dorm or whatever. Okay. So, yung ibang tao, imbes na gumawa ng mabuti, gumagawa sila ng masama. So, sa next na slide, makita natin that Jesus exposes the Pharisees' misuse of the law by highlighting the priority of mercy. Alright, imbes na argumento kayo dyan, dapat maawa kayo sa tao na yan. It teaches that the Sabbath is not a burden, but a blessing, a time to do good. God's law was meant to give life, not to restrict love and compassion. Now, sa next na slide, tuwing Sunday, nagwo-worship tayo at nagse-celebrate tayo sa ginawa ng Panginoon. Alright? Sunday is a celebration of God's love and salvation. Pero, it is also to do good on the Sabbath day. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 25:35 to 36, kung mababasa natin, basahin natin ng sabay-sabay. For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and visited me in prison, and you come to me. Okay. So, eto po yung sinabi ni Jesus Christ. Kung gumagawa kayo sa iba, gumagawa kayo sa akin. Whatever you do to the least of my brethren, you do unto me. Now, may isang nagpaliwanag si Mother Teresa, basahin natin ng sabay-sabay. When Christ said, I was hungry and you fed me, He didn't mean only the hunger for bread and for food. He also meant the hunger to be loved. Jesus Himself experienced this loneliness. Okay, so, yes, we give food to the hungry, pero paliwanag ni Mother Teresa, yung iba, uhaw sa pagmamahal. Busog sa pagkain, pero uhaw ang kanilang puso. Kaya, may isang founder ng Sunday School, si Robert Rakes. Sa next na slide, yan po ang picture niya. Nakita ko yung
picture niya doon sa UK nung ako ay nabigyan ng pagkakataon na mapunta doon at yung bahay niya ay nandun pa rin, nakasabit yan. Dinadaanan ko pagpupunta ng research center, pupunta ako ng tirahan ko. Siya yung founder ng Sunday School. Yung ginagawa natin na Sunday School. Alam niyo po yung history ng Sunday School? Yung mga makukulit, madudungis na bata, kaniyang tinitipon, pinapaliguan, pinapakain, and then tinuturuan. Habang yung iba ay sumisimba lang, siya, pagkatapos magsimba, tinuturuan niya rin ang mga bata. Pinapakain niya. Pinapaliguan niya. Yung mga madudungis. Kaya tama po yung ginagawa natin dito tuwing Sunday. Minsan may mga makukulit. Okay, makukulit. Sino nga yung makulit na bata natin dito? Hindi na natin nakikita. Minsan walang damit, or sira-sira damit niya. Okay. It's part of being compassionate. To welcome yung mga katulad nila on Sabbath, on the Lord's Day. And then feed them. Nung ako estudyante, nagtuturo ako sa PTS, may time namin titatawag na care group. May care group kami mga estudyante. Tapos ang mga professor naka-assign sa isang care group. So sa care group ko, ang ginagawa ko ay tinitipon ko sila 11 o'clock. Pagkatapos nag-devotion kami, tapos pinapakain ko sila ng lunch. Okay. Minsan merienda. After some months, nag-testimony yung isang estudyante. Sabi niya, "Sir, sa totoo lang, yun lang yung time na ako'y kumakain sa araw na yun eh. Yung time na yun na kasi kulang yung baon ko, kulang yung support ko, kulang pagkain ko. Pero dahil sa may pagkain tuwing care group, doon lang talaga ako kumakain sa araw na yun." So, hindi ko maintindihan minsan yung mga ganon na mga pangyayari. Pero hindi natin alam yung ginagawa natin. Minsan, dito lang nakakakain minsan yung mga bata. Minsan, si Lynn, pag trinit niya yung mga estudyante niya minsan, sabi nila, doon lang sila nakakain ng Jollibee or doon lang sila nakakain ng Macdo. Okay. But this is part of being compassionate. Okay. Katulad ni Jesus Christ, na when He went into the synagogue, may nangangailangan, hindi lang siya nagturo. Pinagaling niya ang isang tao. Okay. Pangalawa, basahin natin sabay-sabay. The Sabbath reveals God's restorative purpose. Okay, ito po yung nangyari. Then He said to the man, "Stretch out your hand." So he stretched it out and it was completely restored, just as sound as the other. Okay. Itong paralisado yung kamay, ang sabi dito, was completely restored. Napagaling. Okay, napagaling yung tao na ito ni Jesus Christ. At ito ay picture ng restoration. Pag tayo ay nasa presensya ni Jesus Christ. Pwedeng physical restoration. Ilan yung nakatestimony na pag sila ay umaten sa gawain ng Panginoong Diyos, sila ay napapagaling. Meron tayong member dati dito, si Lando, may time nag-testimony. Kasi after daw na umaten siya at pinag-pray siya, umihi siya ng bato. Nung nagpastor din ako sa Paliparan, sa Zion doon, ganun din, may isang babae na nag-testimony na umihi rin ng dugo after na umaten ng revival sa church. Meron pang ibang mga experiences ng physical restoration in the presence of Jesus Christ. So, Jesus' healing acts reflects the Sabbath's purpose to
to restore what is broken. So, kung meron tayong karamdaman, we expect physical healing, restoration from Jesus Christ. Minsan ginagamit niya supernatural, minsan gamot, but this is restoration from God. True Sabbath keeping leads to healing, wholeness, and renewal. Observing the Sabbath invites us to experience God's restoring grace. So kahit yung ating kagalingan physically, ina-attribute natin na ito ay dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos. Okay. Pero, okay, tingnan po natin sa Filipino context, The concept of rest encapsulated in the word pahinga. Okay. Pinag-aralan ko yung word na pahinga. To breath. Okay. To, hinga, breath. So, yung ibig sabihin pala ng pahinga, lumabas ka dyan, huminga ka dyan. Okay. Magpahinga. To breath. To catch some air. Then, meron din tayong tinatawag na araw ng pamamahinga, day of rest. This highlights the importance of rest as a time of relaxation and rejuvenation. This practice not only honors the Sabbath command, but also reinforces the principle that rest is essential for human well-being. Sa Matthew 11, 28, 29, basahin natin sabay-sabay. Come to me, all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Dito, yung rest natin is spiritual. Matatagpuan natin kay Jesus Christ. And then, future din. Basahin natin yung Isaiah 66:23. Can you read? So, ito yung future in the new heaven and new earth. May tinatawag na from one Sabbath to another. That is the future. Pagbalik ni Jesus Christ, ma-restore itong ating mundo to become new heaven and new earth. Yun po yung future na Sabbath. Panghuli, basahin natin sabay-sabay yung third point. The Sabbath reveals those who understand and misunderstand God's kingdom. Ito po, hindi naintindihan ng mga Pariseyo ang ibig sabihin ng Sabbath. Basahin natin ng sabay-sabay. So tingnan po ninyo na imbes na gumawa sila ng mabuti, napakita dito yung kasamaan ng mga Pariseyo. Gusto nilang patayin si Jesus Christ. So, katulad sinabi ko kanina, kahit po Sabat, Linggo ngayon, imbes na mag-celebrate, mag-worship kay Lord, gumawa ng mabuti, meron pa rin gumagawa ng masama. Sa next na slide, the Pharisees' reaction shows a heart hardened by religion, not softened by grace. Jesus' actions on the Sabbath draw a clear line between kingdom values and religious control. Our response to Jesus on the Sabbath shows whether we grasp or resist God's rule. Okay, sa next na slide, ito po ay kinuwento ni Jesus Christ about the Good Samaritan. May isang nabugbog and half-dead. May mga religious leaders, may isang pare na dumaan. Imbis na tulungan, nilampasan. May Levite din, mga assistant ng pare. Imbis na tulungan, nilampasan din. At maraming nagsasabi marahil yung time na yon ay Sabbath. Nagmamadali itong mga Jewish leaders, religious leaders,
sa pagpunta sa templo. Marahil may mga ritual pang gagawin, kaya nagmamadali sila. Ayaw nilang madistract sa kanilang duty. Total, patay naman yan unclean yan, bawal yan hawakan. Or ayaw talaga nilang tumulong kasi gusto nilang ma-prioritize yung kanilang temple duties. Ito po minsan, nagiging hadlang sa paggawa ng kabutihan yung pagiging religious na hindi na ilagay sa tama. May time na yung nanay ko, sinabihan niya yung isang kapatid ko, sabi niya, minsan napansin ko, sabi niya, ginagawa mo na lang excuse yung pagpunta mo sa fellowship sa church kasi ayaw mo maghugas ng plato. Okay, minsan nagiging scapegoat yung religious activity dahil ayaw gumawa sa bahay. Recently, nagkaroon kami ng fellowship and meeting sa mga kabats ko sa seminary. Merong isa doon na iniwan ng asawa niya for 7 months. Iniwan yung pastor. Okay. Kasi sobrang busy niya sa gawain, mission. Hindi niya pa sinasama yung misis niya, nagtampo yung misis. Tapos meron pang nabasa sa text na parang may nililigawang iba, kaya nalungkot, at iniwan for 7 months. Okay. So minsan yung pagiging masipag sa gawain, nakakalimutan din yung pamilya or asawa. Reflection ko rin yan recently kasi naging busy ako for the past days. Nasa Antipolo ako this week, itong mga weekdays. Pagkatapos itong coming week, nasa Taiwan naman ako. So nagko-complain na yung misis ko. Sabi niya, balik na lang ako sa US. May time na wala kami sa bahay. Lahat kami wala. Siya lang nandun na nag-isa. Pagkatapos nalungkot, umiyak, nakonsensya naman ako. Oo. Pagkatapos yung anak ko si Lynette, sabi niya, Daddy, hindi mo naman sinabi sa akin na wala ka ng ilang araw. So, minsan nakita ko yung realization ko na yung paggawa ng religious duty or duty trabaho ay at the expense ng mas mahalaga. Okay. Sa message natin ngayon, tingnan natin sa next na slide. Okay, next. Jesus reclaims the Sabbath as a gift for life. He reveals how God's law is rightly used, how His grace restores, and how our response reflects our place in His kingdom. At gusto kong gawing illustration yung prodigal son. Yung prodigal son, alibughang anak na lumayo sa ama, lalo siyang napagod sa buhay. Akala niya matatagpuan niya yung pahinga doon sa labas. Pero nung siya ay bumalik, na tagpuan niya uli ang tunay na kapahingahan sa pagmamahal ng kanyang ama. At yun po yung pwedeng sabihin natin na, Lord, ang dami kong mga issues, ang dami kong mga business or whatever. Pero actually, ang dami mga limitations natin. Pero ang tunay na kapahingahan ay sa pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Meron akong pamangkin na adopted ng kapatid kong si Cora, nakasama dito, makulit na bata. Recently, nabalian ng kamay dahil sa kanyang kakulitan or pakikipaglaro. Pagkatapos yung kapatid ko na nasa US, nakokonsensya at nagko-complain, parang naghahanap ng sisihin, Okay. Pagkatapos
sabi niya, grabe yung konsensya ko kasi hindi ko madala-dala sa US at iba yung nag-aalaga sa kanya and so on. At ako bilang pastor, wala akong response doon. Pero nagustuhan ko yung response ng ate ko. Sabi ng ate ko sa kanya, actually mapalad yung bata na yan. Meron kang pagmamahal na binubuhos sa kanya. Meron din yung pagmamahal namin sa kanya. Pagmamahal natin. Pero aminin natin na limited pa rin yun. Matatagpuan niya ang tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal at pag-aaruga ng Ama na nasa langit. At yun po yung message natin sa kapahingahan. When Jesus Christ offered Himself bilang rest. Ang daming mga pagod sa mga rituals, mga laws in those days. Pero Jesus Christ came at sabi niya, siya yung Lord of the Sabbath. And He is inviting people, come unto me and find the rest. So tayo po ay narito, nagpapahinga tayo, nag-worship tayo, pero nawa, talagang maranasan natin yung kapahingahan kay Jesucristo sa kanyang pagmamahal. Anumang mangyari, mahal tayo ng ating Ama. Can we say amen to that?